Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Miyerkules, isa ka punong barangay sa Zaragay, Iloilo ginaakusahan sang pagpanghimulos sang menor de edad. 15 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sa isa ka punong barangay sa Zaraga, Iloilo. Ginamo sa tunga sa mga gwardiya kag mangunguma nagluntad sa isa ka asyenda sa Banwa sang Mursya. Mga baligya kag lamesa sa mga bulantero sa Guasang Iloilo Terminal Market ginpangkumpiskar sa clearing operation. Mambulo Creek sa Bacolod City nga gimbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Disyembre na puno na naman sang basura. Kag PRO6 pasangkaron ang monitoring sa posible bomb threat ilabi na nga wala sa ipatuman nga signal shutdown sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 15 anyos nga dalagita kinaligar ginhimuslan sa Banwa sang Zaraga. Ang suspect, ila mismo punong barangay, si Julius Bilacaol nakatutok. Tuman ang pagkadismaya sang amay nga tawgon lang naton kay John. Ini matapos madiskubrihan nga ang 15 anyos nga dalagita nga anak nga tawgon lang naton kay Nene ang nabiktima sang pagpanghimulos. Ang ginatudlo nga responsable, ang punong barangay pa mismo sang lugar nga ila ginaistaran sa Banwa sang Zaraga. Suno kay John, Enero 10 sang ginsulod sa suspect ang biktima sa ila balay. Apang ginpahog kuno ini sang bata, gani wala na tigayon ang yatuyo. Sa kay lolo na siya nanugid. Ti ko na tay, nikap na ko kaginkisan. Ti sa ako na, abi ko mo melantong nga kwan, ti ginpakuan ko kung ko katawag na ko no. Tigaring daw ay man sila aksyon. Sanggin report na sa Zaraga Police ang insidente sa Enero 12. Nadiskubrihan nga hindi ini ang una nga tion nga ginhimos ang suspect, kundi ikatlo na. Kag mas malala pa ang duha ka nagligad nga mga insidente. Sa amo nga mga tion, nahimuslan gid kuno sang suspect ang biktima. Ang una, sa payag sang kapitan, apang hindi na madumduman sang biktima kung saan natabo. Ang ikaduha, sa kasagingan sa likod sang balay sang biktima sa nagligad nga tuig. Apang ang mga ini ang ginhipsan sang biktima bangod sa kakulba. Ang punong barangay ang ginabulubanta nagapangidaron sang hindi magnubo sa 30 anyos. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan ini sang bahin. Apang suno sa iya manghod, wala ini sa ilabalay. Base naman sa mga istorya, humalin sa nabulgar ang hitabo. Wala na ini nakapakita sa ila barangay. Apang may mga nagapalapit kuno kay John nga luyag magpatunga. Kadto ang ginikanan na nga maistorya. Ti kun ko ano pa istoryahan taman. Natapos na lang kun ko tumangon na lang ang sala nang ang ginimo. Wala na malagas ang Zaraga Police ang suspect bangod suno sa hepe sini. Naglampas na ang tion sang hot pursuit. Ginapaidalom na sa proseso ang biktima para sa natala na nga pagpasaka sa reklamo. Pinamedika po natin yung bata. At the same time, kasi nag-report na siya ng madaling araw, mga 12 midnight. We will push through sa regular filing po. Sa karong ginahulat pa sang mga himata sang biktima, ang resulta sang medical examination sini. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George mga kapuso, madamogin nga salamat. Mga gwardiya sa hasyenda sa Banwa sa Mursya, kag pila ka mga mangunguma nagkinagamo. Duta nga ilang ginatalauma tuyo pakudalaan sang nagpakilala tag-iya. Yaring balita aton gintutugan. Sa sininga video, makita nga naga-roving ang pila ka mga gwardiya sa hasyenda. Sa isa pa ka video, makita nga nagabae sa mga mangunguma kag pila ka armado nga gwardiya. Ang pila ka mga mangunguma nagasinggitan pa. Kuha ini kahapon sa tunga sa masobra 20 ka hektarya nga asyenda sa barangay Talutog, Mursya, Negros Occidental. Suno kay Leia, nga isa sa mga nakabae sa mga gwardiya. Nakibot sila nga butangan sa mga karatula ang lugar kag may igatukod pagid kuno nga pader. Ako tong birka ka.
Ang ginaguyod ko sa mga blue guard, kinakudamo sila, ako lang isa. Tapos masasan ko nila. Aminado si Leia nga bangod emosyonal na nagtaklas pa ini sa heavy equipment. Napilasan pang duha ka gwardiya matapos sila nag-agaway sa Manibela. Suno sa KMP Negros, ang nagmando nga magpabutang sang karatula kag magpapader. Among nagapakilala nga nagbakal sang duta sa daan nga tag-iya sini. Apang, bago pa man kuno na bakal ang duta sang damlag lang, may ara na sang notice of coverage nga mangingkabahin sang Comprehensive Agrarian Reform Program ang lugar. Ang notice of coverage na issue sa 2009 pa, hasta subong wala pa ni ma-install. Ipapirma nila nga i-install sila. Pero hasta sa subong nga dapat i-install na mo, wala nila gi-install. May masabrasyin ka mauuma nga nagapuyo sa porsyon sang duta. Suno sa punong barangay, may nagakaigo nga dokumento ang nagpakilala nga tag-iya. Ito, may ara sila permit, may land title sila. So, sa pagpauntat sina siguro, basi hindi man kami pwede nga magpauntat sa ila, kay may ara man na sila guro mga papilis nga mga legal nga ginatindugan. Wala naghatag sa pahayag ang tag-iya sang duta sang ginpadulungan sang news team, subong man ang team leaders sang magwardya. Naguntat ang tensyon sang nagresponde ng kapulisan. Isgin na istorya ang both sides, kag dito daw nagkalma sila. Hingkatuan ko mismo ang mga tao dito, then at the same time ginistorya ko man ang mga gwardya. Natala na ang magsapol ang mga mangunguma kag ang tag-iya upod ang tiglawas sa Provincial Agrarian Reform Office sa masunod nga semana. Wala pa sang ginahatag nga detalye ang DAR-NIR na tuhoy sa status sang duta sa idalom sang CARP. Upod Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Police Regional Office 6, ginapanghandaan na ang posible bomb threat sa festival highlights. Ilabi na nga wala sang signal shutdown nga ipatuman sa Dinagyang Festival 2026. Pagbag-o sa liderato sang ICPO, wala sang epekto sa security plan para sa Dinagyang sunod sa PRO 6. Si John Sala nakatutok live sa General Luna Street, Iloilo City. John? Jerd, kilala nga best tourism event sa bugos nga pungsod ang Dinagyang Festival. Gani expected nga hindi lang mga local tourists kundi pati mga foreign tourists ang mga dagsa diri sa Iloilo City. Gani hugot nga ipatuman sa kapulisan ang seguridad. Nagahilapit na ang highlight events ng Dinagyang Festival 2026. Kaginalauman nga linibo ka mga turista ang magapadulong sa syudad sang Iloilo agud makidagyang. Magluwas sa iga-deploy ng mga police personnel sa festival sites, tutukan man sa Police Regional Office 6 ang maskin pasangkan nga intelligence monitoring bangod sa posible bomb threats. Sa nagligan nga tuig naka-record sang serye sang bomb threats sa mga bulutuan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gani subong nga wala sang signal shutdown nga ipatuman sa Iloilo City sa Dinagyang Festival, mas ginapreparahan pagid ini sang kapulisan. Ang aton nga reko no, so part ina sang aton na iya nga preparations ang ila nga pagkantak man iya sang mga paniling sa tanan nga mga areas kung sa diin may mga events nga pagapatigayon. Samtang nagpungko naman sugod subong adlaw bilang bag-o nga Iloilo City Police Office Director si Colonel Wilbert Parilla nga chief man sang Intelligence Division sang PRO 6. Gintalusan sini bilang OIC sang ICPO si Colonel Roland Bulalakaw nga iga-assign naman sa Philippine National Police Academy. Ini na ikaduwa nga pagbag-o sang liderato sang ICPO sa sulod sang 2 ka semana apang nagpasalig ang PRO 6 nga hindi sini maapektuhan ang security plan para sa Dinagyang Festival 2026. Sa Dinagyang naman in place na nga aton nga security preparations no. So ang magapungko sa nga mangin officer in charge or city director naman sa ICPO mag-oversee na sang in place na nga security preparations naton. Nagpasalig man si Parilla nga padayunon ang maayo nga mga hinimuan ni anay ICPO Director Colonel Kim Ligada kang ipabili ng kalinong kag katawhay sa palabuton ng Dinagyang Festival. Ano yung siya nagawa doon sa Ligada? It's a big shoot affiliate. We have to continue magandang activity at nagawa ni Sir. Jert, confident naman ang Police Regional Office 6 nga matutukan sang ICPO ang intelligence monitoring bangod ang nagpungko subong nga bago nga OIC sang ICPO ang direktor man sang Intelligence Division sang Police Regional Office 6.
Jared? Maraming gid nga salamat sa update, John Sala. Kapuso, sa Bacolod City, masobra isang bulan matapos gilunsar sa LGU ang Oplan Baha. Bao Mambulo Creek, liwat naman nga napuno sa mga basura. Pila ka mga residente nga natala na i-relocate, nagapanghanda na. Nakatutok Aileen Pedraso. December 5, 2025, sa ginlunsar sa Bacolod City LGU ang Oplan kontra Baha. Lakip sa mga ginpaidalom sa dredging, declogging, kag clearing ang Mambulok Creek sa Barangay 2. Personal pa ini nga gin-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Disyembre 12. Masobra isa ka bulan ng nagligad, ini na ang sitwasyon sa creek. Talalupang doon, nga liwat na nagtumpok ang mga basura sa creek. Ang pila ka mga residente, nagapanindugan nga hindi halin sa ila ang mga basura. Kay halin na to siguro sa babaw, kay kami diya, ang basura, yun ang puta naman ay sako, kay ipahaboy, di sagwa. Nagakabalaka ang mga residente nga tunaan liwat sang baha kung magbara ang basura sa creek. Sunod sa backhoe operator, naguba ang ila heavy equipment, rason nga nauntat ang clearing. Ginatingwaan namon nga maubra para nga matigayon na namon nga ubra. Ang mga gani mga kuntanawon mo naglimpyo na to, puro subong bago naman yung mga basura nagalalabot to. Kutsing ganon, way untat ang ula to sang tao to sa punta. Panindugan sang LGU, padayon ang clearing sa creek. Sa creek na iya, ang nakatoka sa subong, daw DPWH sa equipment lang, continuous lang nga clearing. Samtang, sa masobra 80 ka mga pamilya nga natala na i-relocate halin sa Barangay 2, 27 na diri ang naisyuhan sang notice to vacate. May iban nga wala sang plano nga maghalin, apang may pila nga nagapanghimos na sang gamit nga isaylo sa relocation site sa Barangay Vista Alegre. Makabaton sila sang tig 10,000 pesos nga financial assistance. Sa kamasa materialis, subong lansang lang ganyan may guwan. Kaya nga, magsugo kapag sa tao dahil paguba or ano da, magpakayo naman. As in, tika layo pa sang araw. Buwas na suguran ang demolition sa lugar. Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, pagkumpiskar sa mga baligya kag lamesa sa mga nagabulante sa Guasang Iloilo Terminal Market, ginkadismaya sa mga vendors. Pagsablag sa dalan kag mahina nga baligya anay sa sulo sa merkado, rason sang clearing operation suno sa LEEO. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video ang pagpangguma sa mga kawayan nga lamesa sa mga tinaho sang Iloilo City LGU sa ginpatigayon nga clearing operation sa mga dalan malapit sa Iloilo Terminal Market sa Lunes, Enero 12. Ang mga lamesa ang ginabutangan sa mga ginabaligya nga produkto sa mga bolantero nga pila na katuig nagabaligya sa merkado. Wala man ginguba ang iabalaligyan. Nabatyagan ni Roger ang kasakit sa ginhimo sang clearing team. Ginapahayag man sini nga pati mga baligya sang vendors ang ginpangkumpiskar man. Dapat ibutangan ginila kami sa amon nga area nga dapat bulantihan. Di kay way pa man sila area nga bulantihan sa amon, din kami ang mabligya. Kapital gid sa rin on bligya Suno sa head sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, makapila ka beses ginpaandaman ang mga vendor nga himuso ng ilang mga baligya. Ginklaro man sang LEEO nga mahimo mabawi sa mga bolantero ang mga ginpangkumpiskar nila nga produkto. May mga vendors kita sa sulod sang market nga naga-complain man hindi sila mabaklan. Sige man gyapon, so gabalik sila, wala ta may mahimo kaon nato ng goods. Pwede nila biwion, bayaran lang nila. May corresponding amount nga ara man sa ordinansa naton. Nga 1,000. Nagatuga man sang risgo ang pagbaligya sa mga bolantero sa higad sang dalan. Suno sa head sang Public Order and Safety Management Office. Ang amon diriya kung ara ka na sa sidewalk nga hindi kaya designated. No, ano na siya nang naga-impede ka, naga-obstruct ikaw kag hindi ida pwede. Suno sa bolantero nga si Joseph, apisar ginsaway, nakabalik ini sa gihapon sa dalan malapit sa merkado. Bangod mahina ang ilabenta sa iban nga lugar. Di kay pigado ang ginaplastaran naman nga bligyan para makakaon milyata Suno sa LEEO, subong nga semana, gina-finalize na lang nila ang lista sang lehitimo nga vendors antes pasudlon ang mga bolantero sa sulod sa merkado. Ipahamtang ang mga ini sa second kag third floor. Kinahanglan na mag-apply sa mga bolantero agon makasulod sa merkado. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, Land Transportation Office, hindi na pagkumpiskaron ang driver's license sa traffic violator sugod Enero 26. Kalawigon sa pagsettle sa violasyon ginbaguman sang ahensya. Si Kim Salinas, nakatutok. Hindi na magkumpiskar sang driver's license ang Land Transportation Office sa mga motorista nga makakomiter sang traffic violations. Santo sa bagong memorandum sang LTO Central Office, magasugod ini sa Enero 26. Apisar hindi pagkumpiskaron, ipaidalom sa alarm ang lisensya. Dapat ini masettle sa sulod sang 15 working days. Kung hindi, ipaidalom sa 30-day suspension o kon revocation ang lisensya. Isyuan mo naman yapon sa TOP. Ma-reflect nila ang salakyan, ang imo license number. So, i-alarm na. No? There is a big possibility nga hindi nila masettle na yun. And there is also a big possibility nga ma-file up ang violation sa isa ka driver. Ginkalipay ini sa motorista nga si Bernie. Bangod ang daan nga sistema, ang tuman ka-hassle para sa ila. Apektado man ang palangitan Anthony bilang isa ka company driver. Tama ka, so kaya nga man, kaya kung i-confiscate ang imo driver license, di paano na amo malanan na sa liga natin na pangabuhian mo. Kaya hindi ikaw bra kag hindi ka gito ka travel. Kabahin sa bagong memorandum, ang pagsulundan nga sa bylaw 15 calendar days ang ginahatang nga tion sa pagsettle sang traffic violation. Subong mahimo na ini 15 working days. Bot silingon, hindi ilakip diri ang weekend, holidays o kon suspensyon sang government office. Pabor ini sa mga motorista kasubong na lang ni Fernando nga makapila na ka beses na kumpiskar ang driver's license. Dapat pang oras, lawig pang oras nga makuan mong process ang imong violation da. Ginanunsyo man sang LTO nga mangin balido na kag mahimo ipakita sa mga motorista ang digital o kon e-driver's license sa traffic enforcer sa tion sang traffic violation o kon inspection. Ang balido nga digital nga lisensya ang ma-access sa Land Transportation Management System o kon LTMS. Hindi pagbatunon ang screenshot o kon photocopy nga digital ID. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, naging isa na kabagyo ang LPA sa nasidlangan sang Mindanao kag giningadlan nga ada ang unang bagyo subong nga 2026. Uli nakita ang sentro sang Bagyo Ada sa kalayuon nga 635 kilometers na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. As of 11 a.m. yara na sa wind signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Sunod sa pag-asa posible magpalapit ukon iguon sang bagyong Eastern Visayas sa Biyernes ukon Sabado sang aga. Sunod niya iguon ang iba't pangabahin sang Bicol Region, ilabi na ang Catanduanes. Bangod sa magulumon nga panganod dala sang bagyo, amihan kay Easterlies mamatyagan ang pag-ulan sa ibang nga bahin sang pungsod. Sa datos sang Metro Weather, may chance sang pag-ulan sa ibang bahin sang ukon sa bahin sang Antique kag Negros Island region. Posible man ang pag-ulan sa ibang pangabahin sang pungsod. Mga kapuso, duwa kalalaking senior citizens patay sa separadong aksidente sa Pilar Capiz kag Kabangkalan City sa Negros Occidental. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Patay ang 89 anyos si Elias Orlando matapos ini mahitendran sang truck sa barangay San Fernando, Pilar Capiz. Pasado alas 3 ang kagahon sang Sabado. Sunod sa Pilar Police, nagatabok ang tigulang sa dalan sang namuguan sang truck nga ginamaneho ni Elias Gerald, 48 anyos, taga Bangaklan. Halin sa istansya Iloilo ang truck kag padulong sa Kalibo, Aklan. Nakaagom sang pila sa ulo ang biktima kag gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Una nga nagpalagyo ang driver bangod sang kakulba apang nagsungkaman sa kapulisan sang Enero 11, Domingo. Wala na sang plano magpasaka sang reklamo ang pamilya sang biktima matapos magpaareglo sa driver sang truck. Likuon nga parte siyang highway na itang barangay sa Torando kuntada pag-abot sa Iapo na way kadi para kumusunod sang driver nga may tawo na dito na sanggit sa nga salakyan ang tigulang. Ginbawian sang kabuhi ang 76 anyos si Elias Juanito matapos mabungguan sang van samtang nagatabok sa dalan sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Sunod sa kapulisan, nanaog sa jeep kag nagtabok sa dalan ng biktima. Aksidente ini nga nabungguan sang van nga ginamaneho ni Elias Hernando, 52 anyos. Base sa pahayag sang driver sang van sa kapulisan, wala sa natalupangdan nga nagtabok ang biktima. Nakaangkon sa mga pila sa lawas ang biktima nga nagresulta sa iya kamatayon.
Wala na sang plano magbasa ka sa reklamo ang himata sang biktima sa driver sang van. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, 45 volcano tectonic earthquakes ang na-record sang FIVOG sa Mangkalaon humalin alas 12 kaina sa kagahon, tubtob alas 10 asang aga. Nabautsagan ang pagtayog nga may kabaskugon nga intensity 1 tubtob 4 sa La Carlota City, Bago City, Bacolod City, Canlaon City, Negros Oriental. Sunod sa FIVOG, nagapatiman ini nga may magmatic gas nga nagatulod sa magma sa idalom sang bulkan nga magsaka pa ibabaw. Ang ini nga mga aktibidad posible magresulta sa phreatic eruptions, tubtob moderately explosive eruptions. Signal, ma'am, no, nga may ara na naman nga intrusion or may nagasaka na naman ang magmahalin sa dalom sang aton nga bulkan, ma'am, no, and it's making its way pasaka sa aton nga surface sang aton nga bulkan. Amo na nga may mga na-record kita nga mga paglinog. Mga kapuso, ginrekomenda sang National Historical Commission of the Philippines ang paghuman sang detailed engineering studies kag soil investigation sa Cabanatuan Catholic Church ini kasunod sa mga crack nga nakit-an sa fasad sang simbahan sang Damlaglang. Madumduman nga sang nagligad nga tuig, nagpatigayon sang inspeksyon ang NHCP sa Cabanatuan Catholic Church kag nagagwa sa ila pagtuon nga ang mga nakit-an nga crack sa gwa kag sulod sang simbahan ang nagapakita sang posible problema sa duta nga ginpahamtangan sang pundasyon sang simbahan. Nagabiso naman ang NHCP sa Cabanatuan LGU kag pamunuan sang simbahan nga magbutang sang barikada sa atubang sang simbahan kag pagpatuman sang rerouting sa mga motorista agud mahagan-hagan ang vibrations sa duta. Arestado sa drug buy-bust operation sa Pavia Police sa Barangay Balabag, Pavia ang 28 anyos nga tricycle driver nga ginkilala kay alias Cyrus. Ang subject ang tumandok sa Barangay Ongkado sa Among Banwa. Nakuha sa iya ang suspected shabu nga nagabalor sang 408,000 pesos. Antes na dakpan, wala pa sang record sa illegal nga droga sa kapulisan si Cyrus. Apang ang amay sini ang ginapahayag nga isa ka drug personality. Wala sa pangalibutan ang isa ka lalaki sa naagyan sa Pilaga Pumuluyo sa Barangay Anilaw, Pavia. May mga sama din sa ulo. Sa tupad sang lalaki ang isa ka motorsiklo. Sa ID nga nakuha sa lalaki, natukiban nga ini ang residente sa Barangay Takasharo. Wala sa nakakita kung paano ini na-aksidente. Apang ginapatihan nga natumba ang motor nga ginadala sini. Gilayon ini nga gindala sa ospital. Ginapahayag nga nangin conscious man ini samtang ginabulong. Duha ang pilason sa aksidente sa Barangay Ojong, Sibalo, Mantique. Suno sa kapulisan. Halin sa Sibalo, pagkadto sa Banwa ang tricycle. Nga may isa ka pasahero. Sang aksidente ini nga nabungguan sang pick-up sang ina nag-U-turn. Bangod sa impact, nagtabog ang driver sang tricycle samtang nakaagom naman sang menor nga pilas ang pasahero sini. Wala naman napilasan ang driver sang pick-up. Wala pa nakadesisyon ang mga pilason nga ara pasubong sa ospital kag padayon nga ginabulong. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga puso, duha ka semana humalin sa nagbulos ang bag-o nga garbage collector sa Bacolod City. Mga basura walang gihapon na ubos kolekta. Yaring balita. Halin sa Barangay Villamonte, bakadto sa Barangay Punta Taytay. Diretso na sa Barangay 7. Ini ang sitwasyon sa kilid sa mga dalanon. Hindi lang tinumpok kundi tangkas-tangkas nga mabasura nga wala makuha sa sulod na sa masobra 3 ka semana. Gani hindi lang dismayado kundi akig ang pila ka mga residente nga hindi kuno makagwanta sang higko kag baho. Dumaswim kami sa mga basura di sang universal nga basura. So ang amon nga singgit sang Barangay 7 is additional schedule. Apisar kuno nagdugang sa schedule sa koleksyon ng LGU, wala gihapon na labutan ng ila barangay. Amo ning tawag nga Super City tapos igko ang aton nga kilid blam nga basura kabaho. Dirty City. Sunod sa Benro, humalin Enero 1, yara sa 14,000 cubic meters sa basura na tipon sa idalom sang bago nga kontraktor. Naglabot ako no sa 50 ka dump truck sa nagalibot sa syudad. Kasi kami clean up sa isa ka area, pagka after 1 day or 2 days, ara naman. Sa kadamo, sang gimpang clean up ta nga
is ang volume is up to 60 cubic meters. Kung saan to backlog ang rason sa LGU sa hindi matapos ang koleksyon sa mga basura. Subong naman, puno na kuno ang sanitary landfill. May ginpagawa ng schedule ang LGU. At the minimum, twice a week ang pagkolekta sa basura. So ginimo ni naton nga despite nga may backlog na kadako-dako ginpasugod na ang regular schedule. Kaya kung hindi ka magsugod sa regular schedule... Wala naman nagasabat sa amon mensahe ang kontraktor sa garbage collection. Ang pinakamaresidente, nagalaom nga magtupa ang regular nga koleksyon kag malaputan man sa ila barangay. Luad-law lang yung sir makwa, okay, gijaway gijang hindi na yaman manimaho ang basura. O Kiril Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, seguridad sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2026 mas ginpasangkad pa. Masobra 2,500 ka pulis gin-deploy. Sad-sad kag sinadya nagsugod na pila ka adlaw antes ang highlights ng festival. Si John Sala nakatutok. Halabira, viva kay Senyor Santo Niño. Nagsugod na ang pagsadsad sa nagkalain-lain ng mga grupo sa mga mayor nga dalan sa Banwa sang Kalibo Aklan bilang kabahin sang Mother of All Philippine Festivals ang Kalibo Santo Niño Ati-Atian Festival 2026. Linibo ang ginapaabot nga magapasako pinabina sa highlights ang festival sa adlaw sang Sabado kang Domingo. Bangod sini 2,458 ka mga police personnel ang deploy sa Banwa sang Kalibo agud mapabili ng kalinong kag katawhay. Magluwas sa kapulisan may 45 ka mga personnel sa Philippine Coast Guard, 47 sa Philippine Army, kag 185 ka mga emergency personnel ang i-deploy man. Para nga siling naton ma-ensure nga maging peaceful kag safe ang mga not only local tourists naton, no? So even ang mga international tourists naton nga maga-join sa sining Ati-Atihan Festival. Subong adlaw ginpatigayon ng send-off sa mga police personnel sa Aklan Police Provincial Office. May mga help desk nga ginpahamtang sa mga entry kag exit points ang festival grounds. Sa din may mga emergency responders kag katapos ang Red Cross nga nakadeploy. Pila sa mga nagsadsad ang mas kampante kuno bangod sa presensya sa kapulisan. It is a good thing na maraming mga police dito sa Kalibo Ati-Atihan because we feel safe and kapag maraming police na nakikita, I mean, the participants, no, we Afganos and the guests feel safe and makapag-enjoy ng todo. Nakahanda man ang deployment sa Regional Explosive and Ordnance Division kag K9 Unit sa tion nga may pagpamahog. Upo kay Hans T-Sherto, John Sala, 1 Western Visayas. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.